Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli tayo ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay patungkol sa mga muharramat o di kaya ay mga ipinagbabawal. At kabilang sa ipinagbabawal ay yung tinatawag na riba o di kaya yung pagkain o di kaya paggamit, pagkuha, paggamit, pagkain ng tinatawag na kayamanan o di kaya ay pira na ito ay nanggaling sa tinatawag na riba. Ang riba yung tinatawag na patubo. Hindi nagpahayag si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat sa Quran ng pakikipagdigma sa isa man maliban sa mga nagtataguyod o di kaya ay gumagawa ng riba. Qala Allah Ta'ala, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala o di katakutan ninyo ang Allah at iwan ninyo ang anumang natira sa tinatawag na riba kung kayo ay mga mananampalataya. Ngunit kung hindi ninyo gagawin, tanggapin ninyo ang pahayag ng digmaan mula kay Allah at sa kanyang sugo. Lahat ng nakikilahok sa tinatawag na riba, yung patubo, gaya ng halimbawa, mga tagapamagitan at mga tumutulong na katuwang ay mga isinumpa ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Jabir radhiyallahu anhu na nagsabi, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Tinanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinumpa ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang kumukuha ng tinatawag na patubo at ang nagpapakuha nito at ang tinatawag na nagsusulat nito at ang mga sumasaksi rito. At sinabi pa ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sila ay magkakatulad. Ibig sabihin, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nasa transaksyon na tinatawag na riba, so lahat ng ito ay pasok sila sa mga binanggit o di pasok sila sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga isinumpa. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, maski ang tinatawag na nagsusulat o di kaya ay nandoon yung saksi o di kaya yung tinatawag na kumukuha ng patubo o di kaya nagpapautang, sabihin natin nagpapakuha o di kaya nagpapatubo, so silang lahat ay binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, hindi pinapahintulutan ang pagtatrabaho na may kinalaman sa pagsulat ng tinatawag na riba, yung tinatawag na patubo. O di kaya ay pagtatala at ganoon din ay pag-aayos nito at ganoon din yung pagtanggap at pagbigay nito. O di kaya yung pagdideposito nito at maging ang pagbabantay dito. So ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at lalo na ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay bawal. Ito ay kahit anumang pakikilahok o di kay pagtulong sa riba, sa patubo, sa kahit anong paraan, ito ay kabilang pa rin sa hindi ipinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. Magkus naging masigasig ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa paglilinaw sa kasagwaan ng malaking kasalanan na ito ayon sa nakasaad sa hadith ng Propeta Muhammad
ayon kay Abdullah ibn Mas'ud, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 73 baban, aysaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu, wa inna arba ar-riba 'irdu ar-rajuli al-muslim." Rawahu al-Hakim. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, ang riba o di kaya yung patubo ay may 73 anyo o di kaya ay uri. At ang pinakamagaan o di kaya pinakamababa sa mga ito ay kasing bigat ng isang napakasamang gawain. Isa sa mga napakasamang gawain tulad ng pakikiapid ng isang lalaki sa kanyang sariling ina, na ito ay kabilang sa isang malaking kasalanan. So yun ang binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamagaan o di kaya pinakamababa na kasing bigat o di kaya kasing tulad ng pakikiapid ng isang lalaki sa kanyang mismong ina. At ang pinakamatindi na anyo, binanggit ng propeta, ang pinakamatindi na anyo ng riba ay ang paglalapastangan o pagsira sa dangal ng isang kapwa Muslim. Ibig sabihin, ang paninirang puri, halimbawa, panlalait o pagsasalita ng masama laban sa kanya. Wa biqawlihi fima jaa an Abdullah bin Hanzalah radhiyallahu anhuma marfu'an, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanya. Rawahu al-Imam Ahmad. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang dirham na may tubo, na may riba, ito ay riba, na sadyang kinakain ng isang tao ay mas masahol pa sa paningin ng Allah kaysa sa pangangalo niya ng 36 na beses. So ganito katindi ang tinatawag na pagkain ng riba o di kaya yung paggamit na nagmula, o di kaya pagkain na nagmula sa patubo o di kaya ay riba. Ang pagbabawal sa patubo, yung riba, ay pangkalahatan ito. Hindi ito para lamang sa pagitan ng mga mayaman o di kaya ay mahirap, gaya ng iniisip ng iba. Ngunit ito ay bawal sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng Muslim, sa lahat ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga mayayaman at malalaking negosyante na ang nalugi at nawala ng yaman dahil dito, dahil sa tinatawag na riba. At makikita ito sa tunay na buhay, realidad. At kahit marami ang pera, sa bilang, sabihin natin mayaman, maraming pera, ngunit ito ay nagmula sa riba. Ngunit ang pinakakaunting epekto, masamang epekto nito ay ang pagkawala ng baraka. Pagkawala ng biyaya sa yaman. Aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapala sa yaman ng tao kung ito ay galing sa tinatawag na riba. Ar-riba wa in kathura fa inna 'aqibatahu tasiru ila qallin. Rawahul Hakim wa fi Sahih al-Jami'. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang riba, yung patubo, kahit pa man ito ay dumami, lumago, tunay na ang kahihinatnan nito, sinabi ng propeta, ay hahantong sa pangangaunti. Ibig sabihin, ito pa rin ay mapupunta sa pagbabawas ng pera o pagliit ng yaman. Sa ang akala ng karamihan sa atin, na ang taong gumagawa ng riba, yung mga tao na sangkot sa tinatawag na riba, patubo sa kanilang mga kayamanan, akala nila na ito ay lalago, ngunit hindi nila alam ang hantungan nito sa bandang huli ay ito ay aalisin pa rin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang yaman. Ang riba ay hindi rin natatangi kung ang interes nito ay mataas o mababa, o di kaya ay kaunti o marami. Hindi ang sukatan, hindi dahil sa ang interes nito ay mababa o mataas o kaunti o marami. Lahat pa rin, basta lahat ng transaksyon, lahat ng tinatawag natin na mayroong patubo, lahat ng ito ay ipinagbabawal pa rin sa atin sa pananampalatayang Islam. Ang nagtataguyod o di kaya yung gumagawa ng riba, ang kaparusahan nito mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala
bubuhayin sa puntod niya sa araw ng pagkabuhay at babangon na gaya ng isang bumabangon na ibinuwal ng isang demonyo dahil sa pagkabaliw. At ganun din mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng kahalayan ng krimen na ito, kabilang sa mga gawain na ito, yung tinatawag na riba, gayon pa man si Allah ay nagpabatid din naman ng tinatawag natin na kapatawaran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbalita rin, nagpabatid sa atin ng tinatawag na kapatawaran nito. At nilinaw niya ang pamamaraan yun. Yamang nagsabi siya sa banal na Quran sa mga taong tagatangkilik ng tinatawag na riba. Qala Allah Ta'ala, فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung magsisi kayo ay ukol sa inyo ang mga puhunan ninyo. Hindi kayo gagawa ng paglabag sa katarungan at hindi kayo gagawan ng paglabag sa katarungan. Kaya dapat mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamuhian ng isang mananampalataya sa Allah ang kasalanan ng riba, ang gawain na ito. At mararamdaman ang sama ng gawain na ito, di kaya yung ganitong kita, yung tinatawag na riba. Kung may napilitang maglagay ng kanyang pera, halimbawa sa bangko na mayroong riba, dahil sa takot na mawala o di kaya ay manakaw, dapat niyang isipin na siya ay napipilitan lamang at humingi siya ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala habang naghahanap ng ibang halal na paraan. So kung halimbawa ganun ang sitwasyon, ikaw ay napilitan ka na ilagay ang iyong pera sa mga bangko na mayroong interes, mayroong patubo, mayroong riba, so yun ang ipinayo sa atin na kinakailangan isipin natin at hindi natin gusto, di kaya napipilitan lamang tayo sa paglagay doon at tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ngunit maghanap pa rin ng ibang paraan na halal na kung saan ito ay upang makaiwas sa mga ganitong mga gawain. Kung may riba na mailagay sa kanyang, sabihin natin sa kanyang account, sa kanyang account sa pera, halimbawa, kailangan niya itong alisin at ipamigay sa pinahihintulutang paraan. Hindi bilang kawanggawa o di kayo sadaka. Dahil si Allah ay tinatanggap lamang niya ang nagmula mula sa dalisay. Maghanap siya ng ibang paraan na pinapahintulutang paraan, halimbawa upang maalis yung kanyang pera. At ganun din mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya ito maaring gamitin sa anumang pakinabang. Mga ganito ay ginagawa niya ito ay para at dahil sa takot niya sa parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya alipin ni Allah, mga kapatid, mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwasan natin at pakalayuan natin abot ng ating makakaya ang tinatawag na riba, mula man ito sa kita o di kaya sa pagninegosyo o di kaya kahit anong transaksyon na mayroong interes o mayroong patubo, dahil kabilang ito pa rin sa mga ipinagbabawal ng ating pananampalatayang Islam.